Okay, we're leaving Naga City. Siguro nasa 6 AM na tayo kasi yun ang check out namin, 6 AM dito sa Naga City. Total mileage na tinakbo ni NK400 since day 1 ay 1,425.8 kilometers on our day 10. Wow! On our way to Manila na tayo from Naga City. Mga 10 hours na lang to travel. Hindi na kinayanan kagabi ng mga tropa babes. Nag-request pahinga muna tayo dito sa Naga from Piuduran kasi wala kaming tulog na from Cebu. Nag-travel kami from Cebu City ng 3 hours yung travel namin pa Pulambato Port. Muntik pa kami hindi makasakay sa Roro dahil yun ang first trip, gusto na rin makauwi, and doon na kami overnight sa Roro from Pulambato to Bayan Masbate. Then travel kami papuntang Masbate City. Nakasakay na naman kami ng 12 noon. Dumating kami sa Piuduran ng mga past 4 AM. Nakaalis kami doon Piuduran Port ng 5 PM at dumating kami sa Naga ng 7 PM. Yun ang 24 hours na travel namin from Cebu to Naga City. Kalamas na kami ng Naga City, Milaor, Camarines. Good morning Philippines, good morning world. This is Tony Moto TV with OBR at kasama namin si Brother Jenny and Sister Beth. Good morning. Start na ito ng Rolando Andaya Highway. Nandito na tayo sa Sipokot entry, time check 7:40. So expected natin sa Santa Elena, dulo nitong Rolando Andaya Highway, mga 9:10. Nakikita natin yung mga lubak, famous na lubak dito sa Rolando Andaya Highway. Shoutout sa mga taga DPWH at sa congressman na may hawak dito. Nasaan na yung pondo? Sabi nyo aayusin bago mag Holy Week, tapos ng Holy Week ganun pa rin. Oh no! Dito sa Sipokot acceptable pa ang mga road conditions, pero pagdating na doon sa may sunod na bayan, Lupi, Ragay, Del Gallego at sa Tagkawayan, ako po, sobra talagang malala. May pinagawa si DPWH dyan na pinaras dito lang sa banda sa Sipokot, yung matagal nang may mga butas tinuktok na, siguro nag-aantay ng pondo, hindi pa napagawa nung dumaan sila last year nung November yata, nung nag-privilege speech yung isang congressman. Yun, napakongpartohan na dyan sa Sipokot, yung may famous na Silver Swan na toast na na billboard. Tagal yan, tinuktok kasi hindi naman pala, walang pondo. Maganda pa yung kalsada dyan eh, ba't kaya tinuktok yun tapos iniwanan? Nakailang balik na kami sa Bicol, hindi naman nagawa. Nag Bicol ride kami ng Undas, hindi rin nagawa. Hindi ko napansin nung December, nung nag-year end kami kung na konkretohan na. Pero ngayon
April pagdaan namin na konkretohan na. Ibig sabihin ngayong taon lang yan nagawa. Last year same pa rin. Since nung pinagawa ni DPWH Secretary yung Rolando, ito lang ang ginawa nilang concrete reblocking, 2 lane, pero maiksi lang ito, hanggang dito lang to, dun sa nakikita natin na maputing part. Pinuktok kasi yan, tapos hindi naman re-restore. Yung kaliwa ay luma na yan eh. Yun lang. Pero after nyan, wala na. Dito sa lupi na ito eh, sobra ang lala ng kalsada. May konting damage nga yung rim natin sa likod dahil lubak tayo dito nung papunta tayo sa Cebu nung March 28. Day trip yun. Nearsighted kasi ako eh, kaya nakikita ito. Ito mo, ang lala ng kalsada dito. Oy. Oh, yan oh. Oh, parang ito. Aray ko. Sige kayo, aray. Ay ko, aray. Mga lupi. Aray. Dapat ito pinaayos. Kasi lubak-lubak na, tagal na nito eh. Yung bagong kalsada na yon ay tinuktok naman, maayos pa. Etong nandito sa taas, hindi inaayos. Same pa rin. Oh. Shoutout kay DPWH Secretary. Sabi nyo gagawin to. Alright. Hindi pa yan, kulang pa yan. Doon pa sa part ng Ragay, wala pang ginalaw doon. Grabe talaga dito sa lupi. Pero mas okay ito kaysa sasama. Okay pag yan ng konti. Tingnan mo, iba yung ruta ng sasakyan namin dinadaanan kasi malala na yung lubak yan eh. Tingnan nyo naman yan guys. Oh, diba? Witness on the ground ang nangyaring road condition. Natatapusin daw before Holy Week. Holy Week na. Ay, baka Holy Week ng 2027. Ito naman, bago lang naman to. Ginawa na ito nung prior pa magbisita si DPWH Secretary, ongoing na ito. Natapos natin. Nahiya pa yung kontratista. Tinapos bago mag Holy Week. Shoutout naman, wala silang pondo eh. Yung pondo nagastos na ng mga magagaling na may hawak, mga buhaya. Oh no! Dapat ibalik yung bitay na para sa graft and corruption. Sinasuggest lang. Naya naman kayo guys, yung mga politician. Sabi, public servant kayo. Buti kayo may pambiling mga piyesa. Paano na kami? Buti kung pwede i-charge sa inyo mga nasira na ang piyesa. Aray ko. Yung tax namin, nagbabayad kami ng tax, nasisiraan pa kami ng piyesa. Ito bago lang to, basag na naman. Ay nako, bago lang to eh, kasi lagi kami nagta-travel to Bicol.
Siguro kada taon maximum siguro 4 kapag may mga long weekend. Ito first na naman travel na Bicol, April, para pakita natin sa mga subscribers kung gaano kalala ang road conditions dito sa Rolando na sinasabi nila ay okay na. Okay, bye bye. Sakit ang kamay ko. Nando Andaya Highway dito sa Cam Norte Province, 9:34 in the morning. 7:40 umalis start sa Sipokot. So 1.5 hours lang talaga maximum. Welcome to the boundary arc of Cam Norte and Quezon. Okay, dito na tayo. Enter rin na tayo guys sa Atimonan Old Zigzag Road. Dito tayo pumasok sa Atimonan 12:43. So ang alam ko 10 minutes lang to eh. Aabot sa dulo. Approaching na tayo sa pinakaunang siko muna dito sa southern side. Wala yan din sa mga lunta natin. May mga sobrang siko. Bella Vista Spot. Ito na pinaka highest point ng Atimonan Old Zigzag Road. Tapos meron mga riders na nagsa-selfie dito. Kami, lalagpas na kami dito. Passing by na lang tayo. Yun o. Okay, pila-pila. Okay, yan, yung ganyang kalalim yan. Nabitin tuloy si kuya. Dapat hindi muna nila pinakyat kasi marami ang pababa. Tayo dito sa Start Expressway going to Manila bound na tayo. Okay, time check guys, 3:15. Wow, malapit, 45 minutes na lang to guys. Carmona na. Expressway na kargahan. Tayo sa ilalim. Okay, let's go. Nasa Star Expressway na tayo on our day 10, last day na natin ngayon ng ating Cebu Travel 2026. Bisita Iglesias sa Cebu. Okay, grabe, 10 days guys, 10 days. 4 days riding day sa Cebu Loop. 1 day ang pahinga sa Cebu. Nung Good Friday, nag-procession kami doon sa Cebu. Naka-experience tayo ng Cebu procession. Okay, nasa Star Expressway na tayo dito sa Batangas.
Galing tayo sa Naga City. Doon tayo nag-overnight dahil pagod na yung mga riders at mga OBR galing sa Cebu yesterday.